World Tree, ang pinakamataas na punong kahoy sa buong mundo. Kilala ito bilang isa sa mga tourist attraction. Subalit ang World Tree na kilala sa mundo ng Hunter x Hunter ay hindi pala ang pinakamataas na punong kahoy sa buong mundo. Sa halip ay isa lang pala itong batang punong kahoy na huminto na sa pagtubo dahil sa kakulangan ng sustansya na nakukuha nito sa kung saan ito nakatanim. Nalaman natin ito mula mismo kay Jing nung ibinunyag niya na ang tunay na World Tree ay may taas pala na lagpas sa atmosphere ng mundo na kung saan ay matatagpuan ang mga magma sa mga ugat nito. At ang ganitong World Tree ay matatagpuan lamang sa kontinente na labas na sa kilalang world map. Ang kontinenteng yan ay walang iba kundi ang tinatawag na Dark Continent. At simula ngayon ay sabay-sabay nating aalamin at buksan ang sekretong nakatago sa mundo ng Hunter x Hunter dahil ngayon ay i-review na natin ang Hunter x Hunter simula sa kung saan talaga nagtapos ang anime at iisa-isay nating ipapaliwanag at bibigyan ng buhay ang bawat chapter hanggang sa latest chapter. At gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na gawing malinaw at entertaining ang ating Hunter x Hunter review. Kaya na may samahan niyo ko sa isang panibagong serye na ating tututu 340 ng Hunter x Hunter na may pamagat na Special Mission. Let's go! Nagsimula ang chapter sa isang eksena na kung saan ay makikita si Vince na nag-anunsyo sa harap ng mga Zodiacs na may problema raw biglang lumitaw. Nasabi naman ni Kanzai na perfect timing daw kaya nag-offer si Kanzai na umupo na lang daw muna itong si Vince. Dagdag pa ni Botobay na saktong-sakto ay may importante din daw i-announce ngayon si Chidel sa kanila. In which ay ayon naman kay Sayu na hindi naman daw siguro tungkol sa pagre-resign ni Chidel sa pagiging chairman ang i-announce nito, diba? Nasagot naman ni Chidel na huwag ka maglala. Ang posibilidad na magre-resign ako ay kapantay sa posibilidad na magbabago pa yung asal o ugali mo. Kaya dito na sinabihan ni Chidel si Vince na parang napaka-urgent naman daw ng gustong ipakita ni Vince sa kanila o ipaalam. Kaya dito na nagmadali si Vince at ipinatingin itong mga Zodiacs mga kaibigan sa screen projector at iplinay dito ni Vince ang isang video na kung saan ay makikita itong isang tao na nagsasalita na sabing nag-uumapaw ng mga kayamanan at pagkain na pagkukuhanan. Mga napakaraming reserbang di pa nagagalaw para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Wika nitong lalaki. Kaya napatanong dito si Kanzai kung sino daw ang lalaking to. Sagot naman ni Pion na ang lalaki ang hari daw ng Kakin Empire na si King Huiguro. 99% naman daw ng mga bata ay kilala siya. Samantalang si Botobay at Gel naman ay nagtataka na sabing napakarami at nag-uumapaw. Ang lugar ba na tinutukoy niya ay na nang nagsasalita pa si Nagel ay nagpatuloy naman si Huiguro na wikang idinideklara ko na kami, ang Kakin Empire, ang siyang magbubuhat sa mga pangarap ng sangkatauhan dahil pupunta kami at maglalayag sa Dark Continent. Sabay may kita sa likuran ni Huiguro ang kilalang world map na may mga arrows na nag-i-indicate ng pag-advance sa ibang lugar. Na nang masabi ito ni Huiguro ay napasabi naman itong ilan sa mga Zodiacs na tama raw ang kanilang hinala. Ang Dark Continent ang ipinagbabawal na lugar o kontinente. Na sa parte naman ni Kanzai ay tanong naman ito kung ano raw ang Dark Continent. Bagay na ikinainis naman ni Cloak na sabing ha? Hindi mo alam ang tungkol dito? Anong klaseng hunter ka? Kaya paliwanag naman ni Gel na ang Dark Continent ay isang mundo raw na nasa labas na ng world map. At may iba't ibang klase raw ng mga nilalang ang naninirahan doon. Katunayan yan, ang mga original daw ng mga magic beasts ay nanggaling daw sa lugar na yon. Dagdag naman ni Miss Storm na ayon raw sa mga ancient documents na ang bawat paglalakbay daw na ginawa ng mga tao noon ay lagi lang daw nagre-resulta sa iba't ibang sakuna. At 200 years ago daw ay ang 5 kontinente sa mundo na nakilala bilang V5 ay nagtatag daw ng treaty na hindi napupunta pa sa Dark Continent. Matapos ng paliwanag na yan ay nagsalita muli si Huiguro na sabing wala raw silbi kung palagi na lang daw silang nakatali sa mga pamahiin na ipinapakalat ng maraming bansa. Dahil ngayon ay dumating na raw ang panahon para sa isang papaunlad na bansa na ang puwersa daw ng modern society na ang siyang magbubukas sa bagong pintuan at ilid ang buong mundo. Bagay na nagpatanong naman kay Miss Storm kung may plano ba raw ang Kakin. Habang si Sayo naman ay napasabi na ang pambihirang economic growth daw ng Kakin Empire ay nagpa-impluwensya daw sa mga to na maging arugante na baliwalain na lang ang treaty na nagbabawal sa paglalakbay patungong Dark Continent. In which ay tanong naman ni Cloak na ang tanong ay pumirma ba raw ang Kakin sa treaty na yon in the first place. Natanong naman ni Miss Storm na di ba kailangan naman daw talaga ng lahat ng kontinente na pumirma sa treaty na yon. Kaya dito na napaliwanag si Chidel na wikang maaaring hindi na raw pumirma ang Kakin Empire kasi may nangyari raw revolusyon
revolusyon sa Kakin Empire 30 years ago. Ang revolusyon na to ay tinawag pa ngang ang pinakatahimik na revolusyon na nagpa-transition sa Kakin Empire from social imperialism to bilang isang gobyerno na may sistema ng parliamentary democracy. Na dahil sa pag-transition ng kanilang sistema ng gobyerno ay marahil nineglect daw ng Kakin Empire ang treaty na naganap 200 years ago since na bagong gobyerno na sila ngayon. Kaya habang napasabi si Botobay na isang malaking balita daw ang deklarasyon ng Kakin Empire, ay dito naman nagsalita si Vince na hindi lang daw yan. Ang tunay daw talagang problema ay ang susunod na makikita nila ngayon. Na matapos masabi yan ni Vince ay nagpatuloy naman si Huiguro na wikang upang pangunahan daw ang Dark Continent Expedition Team ay kumuha daw sila ng isang taong pinakakwalipikado sa paggawa nito. Dala pa ni Huiguro na wikang ipinapakilala ko sa inyo na nang ipapakilala na ni Huiguro ang tao ay laking gulat ng mga Zodiacs nang biglang i-flash sa screen ang mukha ni Isaac Netero, in which ay sabi ni Huiguro na wikang ipinapakilala ko sa inyo ang leader ng pinakamahusay na specialist sa buong mundo, ang veterano sa lahat ng mandirigma na naging aktibo sa serbisyo nito sa buong buhay nito, ang legendary Isaac Netero. Na maya-maya pa idagdag pa ni Huiguro na wikang ang kanyang anak ang siyang inihire namin, ang anak ni Isaac Netero na si Captain Beyond Netero. At dito na mga kaibigan, sa kauna-unahang pagkakataon ay ipinakita sa buong mundo ang anak ni Isaac Netero. Bagay na lubos na nagpawindang sa lahat ng mga Zodiacs na nanonood ngayon na hindi sila makapaniwala dahil ang alam nila ay walang pamilya si Chairman Netero. Maya-maya pa ay nagsalita na si Beyond sa harapan ng entablado ng wikang laging sinasabi ng mahal kong ama noon na kung hihinto raw ang isang tao na hamunin ang kanyang sarili ay dyan na rin daw magtatapos ang buhay nito. Nadagpa ni Beyond na wikang ang pag-unawa daw sa mga myth at pag-explore sa mga ruins ay nagbigay daw sa kanila ng kaalaman na ang kanilang mga ninuno ay minsan na raw nakapunta sa kontinenteng ito. Kaya kahit gaano pa raw karami ang mga pagsubok na haharang sa kanilang layunin, ay pinapangako raw niya na aalisin niya mismo ang lahat ng ito. Na habang nagsasalita dyan si Beyond, ay kitang-kita sa mga mukha ni Naginta ang pagkagulat dahil parang si Chairman Netero raw ang nagsasalita ngayon. Kaya dagdag pa ni Beyond habang naka-livestream pala ang video at kinaverage sa lahat na wikang kahit anong edad pa yan, kasarian, lahi at iba pa, lahat daw ay nararapat na bigyan ng equal na oportunidad. Wala raw siyang tatanggihang tao na gustong sumubok sa hamon na ito. Kasi ang ni sino man daw na gustong pumunta sa panibagong lugar na to ay parte na raw ng kanyang pamilya. Dadag pa ni Beyond na ang bawat tao ay may kanya-kanya rong papel na gagampanan. Ang kailangan lang daw nila ay ang tapang at lakas ng loob na gawin ang unang hakbang. Pasigaw na sabi ni Beyond. Sabay tinapos niya ang kanyang salita na sabing magkaisa tayo dito sa Kakin at maglakbay sa bagong mundo. Dahil ipinapangako ko na dadalhin ko kayo doon. Matapos ang napakatinding speech na ibinigay na yan ni Beyond, ay dito na nakaramdam ang 10 Zodiacs ng matinding emosyon. Natulala lang sila dito mga kaibigan at hindi makapaniwala na sa isipan ni Vince ngayon na hindi raw niya masisisi ang mga Zodiacs na magdadalawang isip kahit di pa nila nakumpirma na anak talaga ni Netero ang nagsalita kanina. Kasi parang si Netero raw mismo ang nagsasalita sa entablado. Kung kaya't dito na nagsalita si Vince sa mga Zodiacs na wikang actually may dalawa raw DVD ang iniwan ni Chairman Netero sa kanila. Bagay na ikinagulat naman ng mga Zodiacs na napatanong naman si Sayu na wikang alam ba raw ni Chairman Netero na mangyayari ang moment na ito. Na yun na nga ang biglang pagpapakilala sa anak ni Netero at ang tungkol sa pagpunta sa Dark Continent. Kaya't dito na ipinalabas ni Vince ang DVD na sabing sinabihan raw siya noon ni Netero na ipapakita lang daw sa lahat ng Zodiacs ang laman nitong DVD kung may bigla raw magdeklara na siya ang anak ni Chairman Netero. Kung kaya't agarang nagsalita si Kanzai na kailangan na raw nilang panoorin ang laman ng DVD. Habang iba naman ay nagdadalawang isip pa kasi hindi raw kompleto ang Zodiacs ngayon. Wala raw si Jing at wala rin si Pariston. Bukod pa riyan ay wala na rin daw bagong vice chairman matapos nung nag-step down si Pariston. Kaya dito muna pinatahimik ni Chidel ang lahat na sabing siya raw munang magbibigay ng speech at ang kanyang ibibigay raw na speech ay unrelated daw sa kanilang sitwasyon ngayon. Na nang mabibigay na sana ng speech si Chidel ay bigla namang ibinalit na eksena dito kay Beyond Netero na nagpapahinga habang paliwanag nitong babae na nasa 100 million views in an hour na raw ang video na isinagawang speech ni na Beyond kanina. At napakarami raw ngayon ang nakalinya sa telepono na gustong mag-apply sa expedition na umabot pa sa daan-daang libo ang inline mga kaibigan. Bagay na ikinatuwa naman ni Beyond. Subalit bigla namang may nagsalita na wikang ang hari raw ng Kakin Empire ay nakatanggap daw ngayon ng formal request mula sa V5 na ipapa-withdraw daw ang announcement na ginawa nila kanina at pirmahan ang treaty na sinagawa noon ng V5. Nasagot
sagot naman ni Beyond na dapat ay sabihan daw nila ang hari na i-ignore lang ang request na yon. Kasi matagal na rong tulog ang V5 sa napakaraming taon pagdating sa topic na yan. At ano ba raw talaga ang rules ng V5 na dapat muna nilang sundin? In which is sagot naman itong lalaki na si Curly na wikang kailangan daw muna ni Beyond na magpadala ng application for external travel permit sa isang agency na operated ng V5. At upang maka-apply ay may marami parang procedure ang dapat nitong sundin sa Ministry of Foreign Affairs ng bawat bansa. At after following the procedure ay itatransfer pa raw si Beyond sa isang special detention facility sa loob ng isang buwan. At dahil may 5 bansa ang V5 ay nasa total of 5 months daw na paghihintay ang gugugulin muna ni Beyond. 1 month of each country. At di lang daw dito nagtatapos. Upang ma-meet ang manager of the Foreign Affairs ay kailangan pa raw nitong makakuha ng 3 letters mula sa miyembro ng aplikante ng Congress at despite sa lahat ng yan ay hindi pa rin daw guaranteed na tatanggapin ang proposal ni Beyond. Bagay na nagpainis kay Beyond the wikang tumahimik ka. Walang may pakialam sa batas na yan. Kaya napasabi tuloy si Curly na sa kanyang isipan na sinagot lang naman daw niya ang tanong nito kanina. Kaya paliwanag naman ni Beyond na kung gano'n daw kasi ang kanilang gagawin ay kailangan pa raw pala nila na maghintay ng taon-taon para makaparticipate sa expedition. Bagay na wala raw siyang panahon para gawin yan. At kung sakali man daw na payagan sila pagdating ng panahon ay sigurado raw siya na sasamahan pa rin daw sila ng V5 at gagawin lamang silang sightseer habang minomonitor na walang freedom sa kanilang gustong gawin. Kaya dito na tumayo si Beyond sa kanyang mga kasamahan na sabing gusto raw niyang pumunta sa lugar na wala pang nakakapunta, makilala ang mga taong wala pang nakakakilala, makuha ang mga bagay na wala pang nakakahawak at magawa ang lahat ng bagay na yan na walang humahadlang at mag-iwan ng marka sa lugar na wala pang nakakapunta. Nadagpa ni Beyond na hindi raw niya pagbabawalan ang ni sino man nasasama sa pagkuha sa mga bagay na yan, pero dudurugin naman daw niya ang ni sino man nahaharang sa kanya. Wika ni Beyond. Sabay makikita itong mga kasamahan ni Beyond na nakangiti. At ang isa pala sa mga kasamahan ni Beyond mga kaibigan na nandirito ay walang iba kundi ang former vice chairman ng Hunters Association na si Pariston Hill na makikitang nakangiti. Kasunod ang eksena yan ay dito na ipinagpatuloy ang eksena sa announcement ni Cheadle na ayon sa kanya ang rat zodiac na si Pariston at ang boar na si Jing ay magkapareho raw nag-submit sa kanya ng request na aalis na ang mga to sa zodiacs. Bagay na inaprobahan naman daw niya. Na ibig sabihin daw nito ay 10 na lang daw sila sa zodiacs na nangangahulugan na pwede na raw nilang panoorin ngayon ang DVD na iniwan sa kanila ng former chairman Netero. Nang masabi yan ni Cheadle ay nagulat naman ang mga zodiacs. Nakasabay pa niyan ay tinapos pa ni Cheadle ang kanyang salita na wikang at may isa pa akong importanteng bagay na dapat ipaalam sa inyo. Ito ay ang tungkol sa ating special na mission na isang utos mula sa V5 at yan ay ang hulihin si Beyond Netero. So ang special mission mga kaibigan ay ang hulihin pala ang sinasabing anak ni Isaac Netero na si Beyond Netero. So napakaraming revelasyon ang nangyari. Pero dito muna natin tatapusin ang unang kabanata ng ating Hunter x Hunter review at sa susunod ay malalaman na natin kung ano kaya ang laman ng DVD na iniwan ni Netero, ang mga nakakatakot at importanteng impormasyon patungkol sa Dark Continent at marami pang iba mga kaibigan ang ating matutunghayan sa susunod kong Hunter x Hunter review. At sa mga Sakamoto Days fans dyan mga kaibigan ay huwag po kayong mag-alala dahil currently on the works na rin po ang Sakamoto Days review natin. So yun mga kaibigan, sana ay nagustuhan nyo ang ating kauna-una ang Hunter x Hunter review at dito mo natin tatapusin ang video. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video ay can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this.